Hello mga makaka! Welcome back sa aming 11 12 episode! 12th episode! Yay! Yes! Kamusta naman, Besh? Good. Alive and kicking. You? Andito na naman po ang inyong mga madaling Madaling kausap kausap with Marie and Apple. nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nag-comment at naniniwala at patuloy na sumusuporta sa mga nakalipas na episode. Yes. Yung mga nasaktan po sa Father's Day episode, sorry na lang. Shoutout po dun sa mga followers natin, masugid na Yes. nakikinig. Talaga namang nag-aabang yan Yes. every week ng episode. Talaga magtatanong pa yung iba, nag-upload naman ng episode ngayon. Kaya Ganon. nga. Alam nyo naman po lahat na ang uploading ay Webes. Oo. Kaya maraming Nang- salamat pa din. Oh. Malta time, 10 o'clock. So, nandiyan na po yan, ready na po yan sa Spotify at YouTube. Yes. Ngayon yung mga reels naman po ay matatagpuan nyo sa aming Facebook page. Facebook, TikTok, and, TikTok, Instagram. yes, TikTok. Nakakalimutan ko na yung TikTok. Di na kasi ako nag-TikTok. Instagram, May TikTok din tayo. Oo. Next time magda-dance-dance na kami. Oo, totoo. Wala pa kasi kami pambili ng camera eh. ano bang topic natin ngayon? Naku, Mainit-init. mabigat din yung topic natin ngayon. Pero maganda siya. Very interesting topic siya. Basta ako, wala akong problema ha. Maganda siyang topic kasi lahat tayo pinagdadaanan Dumadaan. tong phase na to. Yes, So, ang exactly. topic natin for today is problema. Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung problema, bakit nga ba tayo nagkakaproblema, ano yung mga solusyon sa problema, at saka, ang mga Pinoy ba mahilig o lapitin ng problema. Ganun. Tsaka paano ba natin napapagtagumpayan? Yes, oo. Itong mga problema na to. Yes. Kasi meron tayong problema, meron din tayong mga mini problema. Ha? May mga ganyan pa yan. May mini Oo. problema. So, lahat yan pag-uusapan natin. Yes. Ano ba ang problema para sa'yo? Anong ibig sabihin yan? Para sa akin problema, ito yung, alam mo yun, sumulpot na hindi naman sana inaasahan na mangyayari, pero nangyari. Tapos, obviously, kailangan ng solusyon. Bawat problema, kailangan ng solusyon, Yes, no? So, ito yung mga circumstances na hindi mo naiiwasan, pero biglang nandyan, na parang, hala, ba't ganun? Di ba? Ngayon, iniisip mo yan. Paano ba? Ano bang maganda? Challenges. Oo. Isa pang word yan. Ano bang magandang Challenge, approach? problema. Paano ba? Oo. Na Diba? kailangan ng solusyon. Oo. Ngayon, pwede din nating sabihin na may mga tao na wala naman silang problema, pero naghahanap sila ng problema, di ba? Kasi may mga problem hugger. Yun yung mga tinatawag nila na mga, ay, wala naman akong problema sa ngayon. May tao walang problema? Meron ba? Oo nga, Sa tingin no? ko, Magandang tanong yan. May tao bang walang problema? Sa tingin ko naman lahat. Siguro. Sa tingin ko si Jesus walang problema. O, pinoproblema niya Pwede. tayo. Oo. Tayo yung pinoproblema niya. Pero kasi ang problema, yun nga challenges siya na may simple, merong complicated. complex. Yes. Complicated or complex. So, feeling ko walang taong walang problema. Lahat tayo may problema. Yes. Nakakategorize lang sa either simple or Very hard. complicated. Oo, or hard. yun. So, Totoo. yun, kahit naman mayayaman siguro or yung mga Oo. accomplished na mga tao, may mga problema din sila. Mas problema pa nga nila yun. Paano nila Gagastos gagastos yung yung pera, nila, no? So, feeling ko din naman lahat talaga may problem. Yung mga mahirap naman, ang problema nila, wala na nga silang pera, pero ano pa rin sila, gastos pa rin sila ng gastos. So, Babalik na naman babalik tayo sa utang. Favorite talaga yung utang episode. Bakit nga ba nagkakaproblema ang isang tao?
Minsan nagkakaproblema ang tao kasi hindi siya nananatili sa bahay. Sinabi mo yan. Di ba kung mananatili ka sa Oo. bahay, sabi nga ng nanay ko, walang problema mangyayaring ganyan. Oo. Minsan kasi nasa labas nga yung problema, di ba? Oo. Kunyari, napaaway ka, napadawit ka sa gulo. Oo. Minsan, dahil uminit ang ulo mo, may nakaalitan ka sa Oo. daan. Yun yung, doon nag-umpisa yung problema mo. Oo. Ngayon, kung nasa bahay ka lang, wala sanang ganun na mangyayari, no? Oo. So, minsan yun ang iniisip natin. Pero ang akin kasi, nature na yan eh. Nasa nature ng mundo na may problema. Yes. Na kinamulatan na natin yan eh. Ah. Bago pa tayo pinanganak, may problema na talaga na nagre-require ng solution. So, regardless kung may gawin tayo o wala, may dadating ng problema. So, kahit nakahilata ka lang dyan, diba? Correct. Kung mayroong kung kalooban talaga or talagang mangyayari. Oo. Wala, may magkakaroon ka talaga. Maraming iba't ibang uri ng problema. Kagaya ng problema sa panlipunan, Oo. problema sa politika, gobyerno, Emotional. problema sa pinansyal. Yes. 'Di ba? 'Di ba? Problemang pang-ekonomiya, pang-kalusugan. Nung nagka-COVID, Oo. problema yan ng lahat ng Yes, tao. yes, Hindi yes. lang mga doktor ang ng problema. Oo, Ang lahat. problema Oo. lahat. Kung paano nila magiging safe Malalampasan. Oo. ang mga sarili nila. Magiging, Para sigurado. hindi ka dun kapitan ng virus. Yes. 'Di ba? Umabot pa nga tayo sa point na ayaw na natin hawakan yung mga handle ng kahit anong Totoo. 'di ba? Ayaw na makipagkita sa kahit kanino, Oo, no? ang ginagamit natin siko, paa, 'di ba? Kasi sobrang takot natin. Yan ang mga problemang pangkalusugan. Yes, oo. Which is hindi mo naman ma-avoid kasi nga yung pandemya yon, Oo. 'di ba? Meron din namang problema sa ang tawag dito sa trabaho. Oo, sa Oh, trabaho. may problema sa puso. Yes. Huwag mo yan kalimutan. Tayo palagi tayo, mga problematic tayo sa heart. Problema lalo na sa pag-iisip. yung mga romantiko. Problema oo. sa pag-iisip. Yan, may Oo. problema sa pag-iisip. Overthinker. Oo. Di ba? Sobra din yun. May mga problema tayo sa kaibigan. Yes. May problema din yung mga kaibigan natin sa atin. Sila pala yung mas maraming problema kaysa sa atin. Iniisip nila kung paano nila tayo maiiwasan. Napagod na pala yung kaibigan. Oo, yun nga, marami tayo mga types pero of problem. usually, Oo. tayo talaga, nagpo-focus tayo, mostly, nauubos yung oras natin sa problemang pampamilya, tama? Oo. As an Kasi, OFW. yan oo. lagi tayong nandyan sa core na yan, na yung pamilya. Kasi sa tingin ko dahil sila yung nakakasama natin palagi. Oo, Sila alam mo yun? Simulat sa pool. Oo, kung kahit saan ka man pumunta, babalik ka sa pamilya mo eh. Laging ganyan yung problema sa pamilya. Kahit na yung mga malayo niyang mga kamag-anak, may problema pa rin ang mga magulang natin yan. Oo. Yung auntie mo ganito yung uncle Yung mga mo ganito. magulang, pinoproblema yung mga anak. Oo, yun. Yung mga magulang, hindi nakikinig yung mga anak, pinoproblema, mga sutil. O kaya, namumroblema sila kung anong ipoprovide nila sa pamilya nila kasi nga, Correct. hindi ganun kalakihan yung kita. Oo. Ganun. So, Mga ganung instance. napakalaki talaga nitong topic na to, napaka-broad Oo, na. lawak na eh. Oo, Oo. na para itakil natin. Pero ngayon, parang magpo-focus lang tayo na kung bakit nga ba nagkakaproblema yung mga Pilipino. Ano bang mga nito, senaryo na to? Ba't to nag-uumpisa? Oo. 'Di ba? Unang-una kasi minsan nagkakaproblema tayo dahil sa ganang OFW tayo, kailangan mong mag-apply ng permit mo. Oo. Yan, namumroblema ka sa mga papeles, dokumento. Mahirapan mag-adjust sa mga requirements na kailangan ng isang, yes. ng isang OFW Oo. abroad. Oo. Tsaka, number one talaga yan. Kasi tayo, kailangan, inaalam natin, tinatandaan natin kung kailan ang expiration ng mga dokumento natin. Oo, Tama? yes. Oo, Kasi ikaw pag napalsuhan ka ng pasaporte sa ibang bansa, Mahirap. magkukumahog ka. Of course. ID card. Yes. Kung saan valid tayo magtrabaho. Oo. Ganon kahirap yung natin. So, minsan nakakalimot tayo. Oo. May mga OFW na, expired na Pasunay. pala ako. Oo, hindi ko na check. So, kailangan tayo, doble ingat tayo sa ganyan.
'Diba? Pwede din namang problema sa mga kasama. Kasamahan sa Oo, trabaho, sa trabaho. tsaka bahay. Oo. Yung yes, mga kaplat mo. Mga OFWs, Oo. madaming mga ganyang senaryo. Oo, totoo. Kasi hindi nagkapalagayang loob. Loob, yes. Or may mga nangyaring hindi maganda between sa inyo ng kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino. Oo. Yan, Kaya yan. hindi nagresulta sa magandang Ugnayan. Yes. Oo. Yun, mga problema. Oo. At saka yun, meron din naman mga problema nila sa amo. Oo. Kasi talagang normal naman po, yung mga amo, syempre, mga mga yan. Mga demanding. Oh. Minsan nagkakaproblema tayo, hindi din tayo nagkakaintindihan. Oo. Number 1 din sa OFW, ang problema sa lengguwahe. Yes. Oh, yan, language barrier. Kasi, syempre, meron pa rin ditong mga M, tawag namin sa kanila, yung mga Maltese, gusto pa rin nila na yung lengguwahe nila ang ginagamit mo. Nasasalita. Diba? Nagagamit. Pero ikaw, sagana kami, ay nag-i-English po kami. Talagang medyo mahirap po yung lengguwahe nila dito eh. So, hindi na rin talaga madaling aralin. Oo. So So, challenging din para sa isang OFW. Nag-i-start na yung hindi pagkakaintindihan doon between yes. sa employee at saka sa employer. No, ganon. So, o kaya, minsan naman, masyadong expectorant tong si employer na pero ganito lang yung kaya ni employee. So, hindi sila nagkaintindihan, nagre-resulta sa problema. Hindi sila nagkaintindihan, pwede din sa sweldo. Oo, yan. Minsan din hindi nababayaran ng tama. Oo, yes. Or palaging kulang or late ang pasahod, ganun. O kaya si OFW TikTok ng TikTok. Hindi na naglinis ng swimming pool. Nag-TikTok na lang sa... Diba? Yung mga ganun pong mga problema, minsan, dun po isisimula yung mga sigalot eh. Na pagka diba, parang naiinis ka na, naku, gusto ko nang maghanap ng trabaho, bes, diba? Gusto ko nang lumipat ng amo. Doon ka na mag-i-start na mag-isip-isip. Kasi parang na-pressure ka na sa paulit-ulit na lang na ng amo mo, 'di ba? Pero meron din namang mga OFWs na ang problema nila is yung pag-LDR. Yan. Very challenging 'yan, no? 'Di ba? Naging topic na rin natin 'yan nung nakaraan na problema ka kasi ang layo mo sa jowa mo. Yes. Hindi kayo makapaghanap ng time na mag-usap. Dahil na pareho kayong busy, magkaiba pa yung time nyo. Yun naman ang iba rin sa mga problema. Meron din namang mga Pilipino na wala naman silang problema. Pero, dahil may pamilya sila sa Pinas, tapos dagjowa sila dito, may problema na sila ngayon. Gumagawa. So, kasalanan mo yun, ha? Gumawa ng sariling problema. Uy, maraming ganyang tao, ha? Yung gumagawa ng problema. Yes. Para lang, alam mo, masabi nilang may pinagdadaanan sila. Pero yan ang hindi ko naiintindihan. Kasi yung mga tao na okay naman yung buhay nila eh. Pero gagawa ng kalokohan. Naghahanap ka. Naghahanap. Pero, siyempre, magre-resulta yun sa problema. So, di ba parang isipin mo, pwede ba manahimik ka na lang sa isang tabi? Oo. Kaya, number 1 na naman mga OFW, yung siraan, chismisan, yung pagka nananahimik na yung mga tao, may kanya-kanya tayong buhay dito eh, di ba? Kung ikaw yung tao na nanahimik ka, tapos maninira ka ng ibang kapwa mo, gumagawa ka ng problema eh. Pero, diba? alam mo kung sa problema na yan, hindi naman sana mangyayari yan eh. Kapag sinabi kasi sa'yo na, uy, wag mo itong sasabihin sa iba ha. Makati din yung dila mo. Hindi sinasabi mo din sa iba. Ngayon, itong si iba, sasabihin niya kung kanino nang galing punot dulo ng issue. Kaya diba? syempre tuloy, ikaw na ay chismosa yun siguro. Diba? Kasi tutusin, wala naman sana tayong problema eh. Kaya lang sa ganang pinagkakatiwalaan tayo ng mga sikreto, pero binubulgar nyo sa iba. Yun ang pundasyon kung paano sirain ang kaibigan. Sinabi natin yan naman sa ating kaibigan episode. Yes. Na ang magandang pundasyon ng pagkakaibigan is loyalty talaga. Yes. Kasi pagka may mga naririnig tayong mga ganitong sekreto, issue. sa atin lang to. Kasi Totoo. hindi na to dapat malaman ng iba. Kaya nga yan ang sinasabi ko na
pag sinabi ba sa atin lang, sino-sino ba yung mga sa atin? Kailangan specific may pangalan. Pwede mo bang i-specify kasi mahirap yung sa atin na yan. Hindi, alam mo, ang dapat dyan, may kontrata. Pagka may sikreto ka, Kaya nga. sasabihin mo, nakita ko si ganito, may kasamang iba. Oo. Kailangan mo sabihin, kay blank, 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 gano'n lang. Tapos lahat ng mga yon pipirma. Parang may kontrata. Oo. Kung sino lumapag sa kontrata, kakasuhan. Oo. Dapat gano'n. Kaya tignan mo, di ba, ang dami nating mga, lalo dito pa lang sa Malta, ang dami na nating mga na mga nagpaparinigan sa Facebook, ganyan. Dating magkaibigan, nagkasiraan, yung mga nakakalungkot. Sa tingin hindi lang naman sa Malta, sa ibang parte Oo pa rin naman. ng mundo. Basta may Pilipino. Chismis. Ay, susunod namin itatapit yung chismis. Oo, maganda nga. Tsaka yun nga, yung crab mentality rin na sinabi natin nung nakaraang episode natin. Na pagka may nakita kang umaangat na isa, ida-down mo talaga. 'Di ba? Problema pa yun eh, 'di ba? Totoo. Wag na tayong, mayroon na tayong problema, papasok na naman tayo ng panibagong problema sa buhay natin. Meron din namang mga may pinagdadaan ng problema sa pag-ibig. Lalo na yung mga nauuwi sa hiwalayan, ganun. Marami din mga OFWs na nagdadaan sa mga ganyan. At saka nadidepress sila ha. Oo. Nahihirapan silang mag-move on. Totoo. Mahirap naman talaga mag-move on, besh. Totoo. Pero, yun na nga lahat naman tayo may pinagdadaan ng problema. Nasa sa tao na yan kung paano hinahandle yung problema. Ngayon, dyan napapasok yung, ano ba yung ginagawa nating solusyon? Para mawala yung problema na to o masolusyonan tong problema na to. Pero kung ako tatanungin mo talaga, pagka meron akong problema, una ko munang magdasal. Yes. Totoo. Kasi kagaya, ito basic lang. Pag may pinapahanap sa akin si sir sa opisina, problema yan. Kasi 19 kopong-kopong, hindi pa ako nagtatrabaho doon, pinapahanap na yung dokumento. Saan kamay ng Diyos ko yan hahanapin? Alam mo, bago ako pumasok sa filing room, nagdadasal muna ako. Talaga? 3 yan. Jesus, Jesus, Jesus. Sabi kong ganun. Sana mahanap ko itong dokumento na to. Ganun ang lagi kong dinadasal. Tapos, ngayon, dinahanap ko na siya, no? Yes, victory. Nahanap ko na siya. Tapos, ngayon, magbabalik ko na sa kanya, ito na hinahanap. Sabi niya, paano mo ito nahanap? Sabi ko, because Jesus helped me. Totoo yan. Umpisahan ko talaga sa dasal. Tama, yes. Sa dasal. Kasi ako, naniniwala at napaka-firm believer ko talaga na walang hindi alam yung Diyos na hindi natin ibibigay sa atin. Kaya sabi ko, dasal. Meron naman kasing mga problema ako na hindi ko naman sana problema. Pero dahil party sila ng pamilya ko, buhay ko, nagiging problema ko na din yun. Diba? Problema ng nanay ko sa ibang tao, problema ko na din yun. Siyempre. Damay ka pamilya ka Kaya ganun. May sinabing mga ganyan sa mga kapatid ko, problema ko yun. Oo naman. Oo, diba? Pero minsan iniisip ko, ano ba? Haharapin ko ba to in a violent way? Or in a peaceful way? Or let it pass. Yes. Diba? Minsan kasi, ang problema, nandyan siya, pero pag hinahayaan mo lang naman siya, hindi naman siya, nanganganak eh. Minsan, nasusolve lang siya on its own. Diba? Kung wag ka na lang kumibo. Diba? Mas okay pa yun. Minsan kasi, kaya tayo nagkakaproblema over yung reaction natin, OA. Diba? Totoo, tama. Yes, tama. So, maganda yung sagot mo na unang-una kasi dahil nga pinalaki tayo na very religious at saka yung may naniniwala talaga tayo na ka muna ng guidance. Ang Diyos nandiyan talaga para tulungan tayo everyday. Talagang ang number one step talaga is manalangin. Kasi yun na yung kung talagang pinaka-highest, parang kumbaga kung lalaban ka, yun ay parang pinakamalaking bala mo yun ay the best way. Ano pa yung magagawa mo? Kung pinagpasa Diyos mo na, wala na. Leave mo na yun sa ikaw kanya. na, siya nang bahala. Pero, ibig sabihin ba, wala ka nang gagawin? Obviously, meron pa din. Meron ka pa rin gagawin. Kailangan mo pa rin kumilos. Of course. Di ba nga sabi natin,
Hindi naman do your best Oo, and God will do the rest. Diba? Hindi naman dadating si Jesus dyan para, anak, halika dito. Ako na ang Andito kamay yung mo. file mo. Andito yung, di nagulat ka, di ba? May pumasok sa room. Anak, Nakapati. andito ang file sa folder na to. Di natakot ka nun, Oo, di ba? diba? Oo. So, talaga namang, magdadasal ka pero, syempre, may gagawin pa rin tayo as a human being. Kasi hindi naman natin kontrolado lahat Yes, di ba? yes. Lalo na yung problema, hindi natin kontrolado yan. Oo. Talagang dumadating yan ng hindi mo inaasahan minsan. Pero yun nga, ang para sa akin, bukod sa pagdadasal, pag-iisipan ko muna. Yeah. Yun. Maganda yung yun. problema na yan. Talagang i-analyze mo. I-analyze mo muna. Diba? Ano ang mga pros and cons? Yes. Ano ba tong problema na to? Bakit ba Yes. to nagresulta ng ganito? Ba't lumaki? Ano ba ugat nitong problema na to? Yun, yung ugat. Diba? Alamin. Kasi kapag ka hindi mo pinag-isipan, yung gaya nga ng sinabi mo, nag-react ka na lang Nag-react ng agad. basta-basta, Yes. nagre-resulta pa siya sa mas maliliit na problema. Yung ngayon sinasabi ng mga mini problem, di ba sinabi mo kanina. So talagang importante na pag ang problema nandyan, iisipin mo muna kung ano yung mga gagawin mong step, Bang. di ba? Kung sunod-sunod yun. Hindi naman sa overthinking na, di ba? Kasi pagka nag-isip ka naman ng sobra-sobra, Hindi rin or maganda isip ka yun. lang ng isip, Oo. wala kang ginagawang Wala kang solusyon, ginagawa. 'di ba? Oo. Hindi rin maganda 'yon. Oo. So, para sa akin, analyze, sulat mo kung ano yung mga gagawin mo, then do it. Talagang kailangan mong gawin kasi Action. Oo. Kasi kung ano nga kung hahayaan mo lang. Meron naman mga problema na pag hinayaan mo nandyan pa din. Nandyan pa rin. Oo, pero hindi naman lumalaki, hindi naman lumilit. Nandyan pa din, stagnant siya, pero problema pa din siya. Yes. Pero kung gusto mo talagang masolusyonan, kailangan mong gumawa Kumilos. ng something Yes, diba? exactly. Ikaw na mismo yung mag-umpisa. Totoo. Hindi mo na hihintayin yung mga tao na sa paligid mo na sila yung gagawa ng problema ng solusyon, Kasi ikaw yun ikaw problema mo yun Diba? Isa din sa mga nakikita kong solusyon para sa problema is mag-open up ka sa mga kaibigan mo. Yes. Kasi ito yung mga support system mo Oo. Kailangan mo ng support system. Ngayon, ito naman po yung mga kaibigan lang na pinagkakatiwalaan mo. Yung mga talagang Tamang kaibigan. partner mo na in life, na mga friends in life. And talagang proven and tested mo na. Yes. So, ito, unang-una ako, lagi ko yan. Oo. Kasi ganang tested ko na kayo, laging ganyan. Thank you very much. Doon ako kagad sa feeling na may support ng kaibigan kong may support. Bukod sa pamilya Siyempre si pamilya, lagi naman nandyan ang alam pamilya nila kagad yan Okay? So, ang inaano ko lang po dito, yung support group mo So, ito yung Kasama na rin doon ang support group sa pamilya. Yun. Mostly. Una, sasabihin ko na, i-confide ko na kagad yan na may sitwasyon na ganito, ganyan. Ano sa tingin nyo dapat, ganyan. Nagkataasan kami ng boses ni ganito, ano bang dapat. Nandun kagad ako. Kasi ayun kagad yung solusyon ko Kasi merong mga ibang tao na may mas maganda pang solusyon kaysa sa solusyon na naiisip mo. Tama? Yes. Kailangan mo. Kailangan mo ng advice Yes, kailangan mo ng advice. Hindi, yan nga no man is an island Yes. Di ka naman mabubuhay na on your own. The best, na yung naisip Solusyon mo. mo. Diba? Solusyon Kailangan mo. mong makakita ng iba pang way, then tsaka ka pipili. Yung pinaka-best. Kung marinig mo na yan. Ngayon, kung wala, hindi din the best yung mga nasabi sa akin na solusyon, tatawagan ko na si Mayor niyan. Sinong mayor yan? Hindi ko maalala. Tatawagan na natin yung, yan, government employee. May ganun pala Tama diba? naman. Tama kasi naman. nandun kaagad na parang hindi ko na kaya to kasi puputok ka na sasabog na yung dibdib mo Ngayon, kailangan mo nung kaibigan mo na agad-agad nandun para sa'yo. Na Susuporta. parang, Nung gagawin natin, di ba? Ano gusto mo mangyari? Ano gusto mong mangyari? Diba? So, kailangan natin gawa ng solusyon. So, exactly. talagang makikita mo na willing sila talagang tulungan ka. Or hindi lang kahit tulungan, makinig sa'yo. Kasi malaking nakaka-is na rin malaking yun bagay na yung na nailalabas mo yung problema mo Kahit wala mo ng solusyon Basta naisasabi mo yung problema mo, nalalabas mo yung
problema mo, di ba? Minsan nga, sa totoo lang, kaibigan natin, ginagawa na rin nating doktor. Oo. Sinasabi mo, ilang araw na ako hindi natatay, constipated ako. Tinatanong mo na kagad sa kaibigan, ano man iinumin kong gamot? Hindi sila doktor, ha? Itong mga kasama ko dito, mga nurses lang to. Pero gagawin ko silang doktor, ay kailangan, resetahan mo ko ng antibiotic, bes. Antibiotic agad. Pero yun nga, Diba? kasi Kasi may mas alam sila oo, din. importante kasi talaga na may ibang nakakaalam. Kasi nga, sinasabi mo nga na kapag lahat yun nasa sa loobin mo lang, wala sasabog ka talaga. Oo, hindi mo kakayanin. Kahit sinasabi mo na kaya mo, hindi rin eh. Dadating kasi yung araw na pag inabsorb mo lahat ng negative sa lahat ng energy, problema, lahat nasa iyo na yan. Tapos, kinakaya mo lang, wala kang pinagsasabihan. Darating yung araw na either wala ka nang nararamdaman. Oo, manhid ka na. Manhid ka na kasi wala eh. Sinupress mo lahat yon sa loob mo kasi hindi mo sinabi. Or sasabog ka na hindi mo na makontrol yung sarili mo. Or, worse, nagsusuicide yung mga iba dahil sa Yun na, problema. yun na, oo. 'Di ba? Kaya ini-encourage po namin lahat yung mga Pilipino, kung wala po kayong kausap, hindi nyo na kaya. Yes. Puputok na sa dibdib nyo. Maghanap po kayo ng tao na makakausap nyo. Kahit yung makikinig lang. Oo. Okay na po yun, basta nandyan lang po siya sa tabi ninyo. Hindi naman po ibig sabihin nun na solusyonan kagad yung problema nyo. Pero kahit paano, nabawasan yung sakit. Oo. At saka importante din na yung tao na yung napagsasabihan nyo is yung tao na talagang pinagkakatiwalaan ninyo. Kasi pangit naman yung sasabihin mo sa tao lang na kakilala mo na hindi mo pinagkakatiwalaan, mamayan kung kani-kanino na nakarating, di ba? So talagang dapat bago ka magsalita sa isang tao, talagang mo na, okay, itong tao na to. Mostly naman kasi sa mga kapamilya, nandyan din sila eh. Oo. At saka, isa din sa tingin ko nagdudulot ng problema sa mostly sa OFW, yung alalahanin ba? Oo. Yung binibigyan nyo ng alalahanin yung OFW. Ngayon, kung wala naman po magagawa si OFW dahil 10,000 miles away siya sa inyo, wag nyo na pong sabihin yung tae ng aso ng kapitbahay dyan, na nabarangay kayo dahil dyan. Diba? Parang, kung wala naman kaming magagawa dito, maliban sa magpadala ng pera, kung kaya nyo nang solusyonan dyan, solusyonan nyo na po. Yes. Diba? Kasi, madami na rin problema si OFW dito na dinadala. Alam mo yung pakikisama lang sa ibang lahi, malaking bagay na yan Ay, Diyos ko. Kasi wala tayo sa sarili nating bansa, 'di ba? Ang hirap kumilos ng pag wala ka sa sarili mong bansa. Isipin nyo na lang yung pasensya namin dito. Yes. Times 10. Paglabas mo pa lang ng pintuan, syempre iba-ibang lahi yung mga nakakasalubungan Exactly. mo. Hindi naman sa masasabi mo na hindi sila racist or wala silang, alam mo yung mga comment na pero against. at some point, Yes. Yung mga ganong So talaga para sa isang OFW, mahirap makisama sa mga ganong Number one foreigner. problem, discrimination. Yes. Racial discrimination. Yes. Naku, ang daming Araw-araw cases. namin nararanasan Yes. yan. Pero anong ginagawa namin? Pinapagpasa Diyos na lang namin. Dahil kung hindi po, baka napatay na namin sila isa-isa dito. At saka talagang gumive up na tayo sa idea ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Oo. Diba? Kasi ang dami na namang instances na minaliit tayo eh. Diba? Kasi wala tayong magawa kasi nasa bansa nila tayo. Kaya nga, dapat sumunod tayo sa kanila. Kasi diba? naman kung lalaban naman tayo, gagawa din tayo ng sarili natin. Mangyayari? Wala din namang mangyayari. Diba? Wala tayong mapapala. Kaya, baka masisante pa tayo sa totoo. trabaho. O sino ang nakinabang? Di sila. Oo. Diba? So talagang ang Isa din OFW, yan. hindi talaga maliit na bagay ang malaking bagay ang at mahirap ang pinagdadaanan ng mga yan. Yan yung mga discrimination, mga ganyan. Siyempre, minsan nadidinig mo yan jokingly eh. Pero masakit pa din yun. Oo naman. Pero pinapagpasa Diyos ko na lang, linulunok ko na lang yung laway ko. naman. Sabi ko sa sarili ko, may araw din kayo. Yun na lang. Kasi kung lalabanan ko yung isa-isa, anong mapapala ko? Di napauwi pa ako sa Pilipinas. Yes. Diba? Tama yun. Kaya minsan talaga, yung solusyon nasa sa atin din eh. Yes, oo. 'Di ba? Nasa emosyon mo, nasa control mo, Oo. 'di ba? Kung paano mo Yung pagde-decide haharapin. mo. Oo.
Kasi kung gusto mo to maging violent ka, sige, go, by all means, go. Makipag-away ka Pwede dyan. naman Oo, makipagsuntukan ka dyan kung yan ang gusto mong Kaya buhay. yun nga lang, may consequence talaga. Yes, harapin mo yun. Magkakaroon ka rin ng problema, mas malaki pa. Exactly. So, nasolusyonan mo nga yung problema mo isa through violence, pero mas malaki pa ng problema mo kasi syempre, kulong ka. Or ano ka, pauwi ka sa Pinas, di ba? Makakancel yung permit mo. Oo. So, talagang bago gumawa ng solusyon, talagang dapat mag-isip muna. At pag-isipan mabuti. At yun na nga, mag-confide sa mga kaibigan ko, tama ba tong solusyon ko? Or ganito, ganyan. Pero ngayon kung ano naman, kung very sensitive naman yung topic na yun, siguro pumili ka lang ng isang tao na talagang ito, kung serious matter na talaga. Itataya ko tong buhay ko na seryoso tong tao na to. Makikinig to at saka may tiwala ako dito, loyal to sa akin. Yun. Sabihin mo sa kanya. Brainstorming kayo kung ano ba yung solusyon na dapat sa problema. At saka, tayo po mga Pilipino, naghanap buhay po tayo sa ibang bansa. Yun na nga po para kumita po tayo ng pera, may taguyod natin, pamilya natin, at magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ngayon, isipin po natin, kung tayo po ay nagpunta lang dito sa ibang bansa para makipag-away at makipagbasag ulo sa mga ibang lahi at kalahi natin, ano pa pong silbi ng pagpunta nyo dito? Kung problema din lang ang dadalhin ninyo. Diba? Magsiuwi na lang po kayo dun sa Pilipinas at magpakasanggano na lang kayo doon. Diba? Binigyan mo pa ng problema yung gobyerno natin. Pero on a positive note naman, ang problema din naman kasi pag nagkaroon ng problema ang isang tao, may mga mabuting inaidudulot din naman yan. Kasi minsan, through problems, lumalago tayo, di ba? Mas nagiging strong ka. Natututo tayo. So, yun naman yung positive note ng pagkakaroon ng problema. Hindi naman lahat ng problema is sa ikasasama natin. Meron din naman minsan sa ikabubuti natin kasi minsan may mga maling desisyon tayo sa buhay na nagresulta sa problema. Then, through that, natuto tayo na sa susunod, mas mabuting desisyon na yung gagawin ko. Totoo. Diba? At saka, merong mga nagkakaproblema, pamilya o magkakaibigan, napakalaki ng problemang pinagdaanan nila. Tapos, pagtapos nung malampasan nila, mas nagiging close sila sa isa't isa. Di ba? Nagkakaroon lalo nung tinatawag na yung bond nila, naglalong humihigpit. Natututunan nilang pahalagahan ng isa't isa. Kaya nga, yun nga, tama yung sinasabi mo na nasa sa tao kung paano niya hahawakan at haharapin, i-handle yung kanyang problema. Ngayon, nasa kanya na kung yun nga, nasa masama o nasa mabuti yung paghahawak niya ng problema. Yan, now, our final question. Yan, may final pa pala. Ang dami ko nang sinabi. Pang Miss Universe. Para sa ating huling talking point, mahilig nga ba sa problema ang mga Pinoy? O lapitin ba ng problema ang mga Pinoy? Yes, kasi we always care. Yes? Kasi itong mga puti, no bloody care. Michelle, di ba? No bloody care. Ano nga yung pumapasok na sinasabi nila Nanya. Nanya business, not your business. So, kung hindi tayo nakikialam sa mga buhay ng iba, wala tayong problema. Diba? Totoo. Masyado kasi tayo yung empathic na nation. So talagang kahit problema na iba, gusto natin problemahin natin. Diba? Yun ang sinasabi nga ng mga puti dito. Bakit? Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa, kainin mo na yan, sa'yo na yan. Tayo kasi, iniisip natin palagi, baka isipin niya naman ang damot ko, ganyan. Diba? Yung ganun. Ngayon, isipin niyo po, mind your own business. Sa inyo na po yung business nyo na yan. Huwag nyo na pong idama yung iba. Diba? Meron din naman mga Pilipino na nagmamay ng business nila. Pero mga ilan-ilan. Mga introvert yun. I agree. I second the motion. Pero yun na nga, tama nga yung sinasabi mo na mahilig kasi tayong
Di ba pakialaman yung ano ng iba eh. Mahilig kasi tayo talaga sa ganyan, Oo. sa crowd, Oo. sa Hayaan nyo na po kung hindi kayo maging relevant. Oo. Ang importante, peace of mind. Meron kayo Yes, nun. Ngayong Diba? kasing panahon na to, dapat talaga pinangangalagaan natin ang ating peace. Oo. Hindi na tayo yung at least ating mga hindi ko naman sinabing matanda na tayo, no. Kaya At least sa edad natin na to talagang importante at dapat talaga na mas peaceful na tayo kaysa sa Yes. 'di ba nalala mo nung kabataan natin talagang pagkasi I-active pa tayo nun. Oo, pagkasi Papansin tayo. Oo, pagkasi ganito may kaaway. Kagaya nung sinabi natin nung nakaraan, 'di ba, na susugod tayo, pakikikampihan, gagawa ng problema para gano'n. Pero ngayon, okay naman na no? Again, ulitin ko, 2024 na po ngayon. Oo. Ngayon po, ang buhay ay dapat na mas magaan, anti-stress. Lahat na, napakadami ng mga sinasabi sa inyo na huwag kayong magpa-stress dahil lalabas yan sa katawan nyo, sa health nyo. Totoo yan. Diba? Alam mo, naniniwala ako Oo. dyan. Kasi ngayon, ang dami kong kakilala na may sakit. Physically Oo. physically may sakit dahil sa stress. Oo. Alam mo yung ang healthy-healthy nilang tao, kumakain sila ng maayos, umiinom Kasi ng anong maayos. ginawa nila? Nag-overthink. Yes, ayun. Oo. Lalabas po lahat yan. Kaya sumasakit yung mga ganito-ganito natin. Kasi may iniisip tayo. Either Diba? problema sa bahay, Oo. sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho. Oo. Stress yan, number one. May problema kang Oo. pinansyal, magdoble sipag ka. Oo. Magtrabaho ka Or ng magtipid. Oo, Diba? magtipid. Yung mga ganun. May problema ka sa utang. Utang na naman. Di ba? Ayun Ganun na, lang po magtipid. eh. Oo. Di ba parang yung napakarami na pong mga method para matulungan ang sarili. Oo. Kaliwat kanan sa social media na napapanood nyo, nababasa nyo. Self-care, importante. Huwag na po natin bigyan pa ng problema yung sarili natin dahil pinoproblema natin yung ibang tao. Oo, yes. Totoo. Tama Diba? yan. Alam mo, meron pa ako idadagdag. Oo. Alam mo, isa din sa number one din na, na way para masolusyonan ng isang problema. Pakikipag-usap. Yes. Di ba? Open Sabi nga natin, di ba, communication. sa ating Totoo tagline, yan. Oo. walang, ano nga yung Ang tagline lahat natin? ay Lahat na nadadaan. aayos ay nadadaan sa Yes, maayos na yes. usapan. Ngayon, pag may problema, for example, lagi itong nag-a-apply sa trabaho. Pag may problema kayo sa trabaho, sa katrabaho mo, Oo. bakit hindi nyo pag-usapan? Oo. Di ba? Pag-usapan nyo ng maayos. O may Kaya problema nga. kayo ng kaibigan mo, pag-usapan nyo. Mm. May problema kayo ng asawa mo, pag-usapan nyo ng maayos. Di ba? Lahat naman nadadaan sa maayos na usapan, sabi nga natin. correct. Di ba? Basta lang maging transparent kayo, maging honest kayo sa isa't isa, sabihin nyo kung ano yung nararamdaman nyo. Ipaliwanag nyo ng maayos. Yun lang naman yun. At saka yung mga pagkakamali po na nangyari nagawa na nating lahat. Pagkakamali na po yun, tapos na po yun, wag na nating balikan. Huwag na tayong mag-dwell. Di ba? Oo. Move Kasi, on na tayo. doon tayo napapako Yes, sa yes. ano eh. Oo. Di ba? So, nagkakaproblema ka na naman. Kasi bumalik ka na naman sa past mo. Oo. Oh. Di ba? Paano ka uusad yan? So, yun nga, yung Diba? ating conclusion for today Yes. na if you have a problem, kung may pinagdadaanan ka, think about it, confide mo sa circle of friends mo or Support group family, mo, support group mo. Then, do Pray. something about it. Yes, pray. Number one. Prayer. Yes. Number one. The best. Then, if you don't believe, then it's up to you din Up to naman. you, No? Basta you have someone near you na magsusupport sa'yo. Importante talaga. Pero, meron din sinasabi nila, how can you solve the problem when your face is the problem? Ay, ako kasi hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Nasa beauty is in the eye of the beholder. Beholder. Nasa kanya-kanyang opinion niya. yes. Ngayon, kung napapangitan ka sa sarili mo, wala namang problema. Wala din naman problema. Ang dami ng surgical kineming and procedure. Or kung may wala nang problema. Basta kung confident ka na ganyan yung Ganyan itsura yung mo, sarili yes, wala namang basta pangit at maganda sa mundo. Tandaan nyo lang po, wala naman po taong nag-iisa lang sa mundo. Meron po yung mga kaibigan na makakatulong sa inyo para
mabigyan ng linaw ang isip nyo o mapagsabihan nyo man lang para sa mga problema ng bawat Pilipino. Yes. Yun nga. Salamat po sa inyong pakikinig. Para makinig sa inyo kung Oo ano mga nga, problema na yes. yan. Oo. Huwag lang pong aabot na hindi nyo na kaya, inano nyo na yung sarili nyong buhay. Bad po Kung yun. pera po yung problema nyo, na-try nating Sorry na hanapan lang. ng solusyon. Kasi wala rin naman kaming ganong kalaking pera. So hindi rin Ay. kami makakapagpahiram ng pera. Ayan, natapos na naman po ang isang buong araw. Isang buong araw ng pakikipag-usap. Ang saya-saya. Saya. Hanggang sa susunod na episode po. Maraming salamat po at lagi nating Unang tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan.